So mga lods, ito na yung NCAA invasion na gagawin natin. Pag-aaralan natin yung place ng bawat team, yung system nila. Sa madaling salita, parang ini-scout natin para matutunan ng mga kabataan. So yung unang team na pag-aaralan natin, yung pinakamainit na team, yung AYAC Generals. So ito yung first play ng AYAC Generals mga lods. Habang binababa ng bolander yung bola, bumababa din yung big man. Ang tawag dito is trailer big. Pagka ang big man galing kayo sa kabilang court, pagkatapos habang bumababa, siya yung nasa ibabaw na pababa, ang tawag dyan is trailer big. So nakita ko dyan mga lods, hindi siya humingi ng bola, ginawa niya, bigla siyang nag-down screen para umangat to. Tapos binigyan ng bola to. Habang binibigyan ng bola yan mga lods, nakita ko ito, nagko-corner na para ito magbigay ng screen. Yan. So nagbigay ng screen yan mga lods, walang nangyari, ang ginawa, nag-roll, nag-rescreen ulit, ito umangat. Okay? So pag screen niya ulit, walang nangyari, binigay yung bola rito. Pagbigay ng bola rito mga lods, nakita ko ito, nag-away, tapos ito nagpakita dito. Tapos ito nagkaroon ng action. Yan. Nagkaroon sila ng handoff dyan, tapos dumarive. So dito mga lods, alam ko na, at sa palagay ko, ang ginagamit nila is European motion. 2-man and 3-man action yan. Kung tawagin yan, usually European motion, European continuous motion, or European continuous ball screen. So mga lods, ito yung unang play nila. So yung mga unang movements, usually, initial lang yun, para lang malito yung kalaban. And usually, minsan tinatawag ng mga coaches yan na first play, after jump ball. Yan, may mga ganun sila, para hindi kagad mabasa kung ano yung gagawin nyo. Tapos mga lods, sa second play nila, right away, sa pangalawang play talaga nila mismo, habang bumababa mga lods, ganun pa rin ginagawa. Merong first big. Okay, first big naman kung tawagin yan. Again, may trailer big. Ang ginawa, pinasa sa trailer big, pagkatapos nag-handoff sila mga lods. Habang nag-handoff sila dyan, nakita ko umaangat na naman to. So dito medyo nakukonfirm ko na talaga na ang ginagamit ni Coach Gerson is European motion, yung kagaya ng sinabi ko kanina. Sabay tumira ng 3 points yan mga lods. Sa 6 minute and 30 second mark ng first quarter mga lods, may nakita akong ibang ginawa ni Coach Gerson. Nag-half court set sila na itong ginamit nila. Pinasa sa wing, tapos nagbigay ng back pick. So mga lods, hindi siya nabigyan, ito nag-pop out, binigay yung bola rito. Ngayon habang binibigay yung bola rito, ito nagbibigay ng down screen para makakuha ulit to. Habang ito nagbibigay naman ng back pick. So sabay yan mga lods, okay? Ngayon ang nangyari mga lods, dito pinasa yung bola. Tapos nagbigay ng cross screen dito. Okay? So lumabas to. Habang lumalabas siya mga lods, ito bumababa, ito bumababa. Abang ito pupunta dito sa kabilang side para abangan yung stagger screen dito. Okay? Tsaka pinasa yung bola rito. Pagkatapos ito lumabas, nagbigay ng screen dyan. Mga lods, sa dami na nangyari, nagkaroon ng luwag yung depensa at nagkaroon ng mga switching. After nga mga lods, nagkaroon sila ng mismatches. So, ang ginawa nila, tinira yung bola sa labas. Ang problema lang, dahil sa mismatches na yung mga lods, na-rebound ng big man. Dahil maliit yung bantay niya, na-putback niya. So, mga lods, minsan yung mga dami ng screens, ginagamit yun para magkaroon ng switching, para magkaroon ng adjustment yung kalaban, at magkaroon tayo ng mismatches. So, mga lods, nagkaroon naman ng timeout. Sa mga bandang 5 minutes and 30 seconds ng first quarter, habang binababa yung bola, binigay sa trailer big, tapos ginawa, nag-handoff kagad dito mga lods. So, nung nag-handoff dyan, siyempre pupwesto na tayo ulit. Sa European motion na naman, bumalik sila dito. Ang kagandahan lang dito sa European motion kasi mga lods, ang daming options nito. So, pag handoff nito, rumol lang ng konti dito. Pinasa na dito. Nagkaroon ng adjustment si Coach Gerson. Ito kasi kakat na to eh. Para gawin yung European motion dito, magkaroon dito ulit ng movement. Pero mga lods, ang nangyari dito, habang nagkakaroon ng movement dyan, yung kumat dito, instead na mag-away at umangat to, ang ginawa, nagbigay na screen kay Cosejo, tsaka pumunta dito at nabigyan ng bola. Nagkaroon ng mismatch mga lods. Medyo nanggigilan si Cosejo kaya na offensive foul siya. Pero actually, ang ganda ng pagkaka-screen dito at ng adjustment na naman ni Coach Gerson. Tapos mga lods, sa European motions kasi, kunwari, magkakaroon ng pick dyan. Tapos ito, rumol. Nagkaroon ng mismatch, binigay yung bola dyan mga lods. Nangyayari din kasi yan. Pwedeng mangyari dyan, ang gawin nito, kumat to. Okay? Ganun yung ginawa nila mga lods, nakita ko eh. Ito naman talaga yung action ng European motion. Kumat yan, pagkatapos pwedeng magbigay ng screen yan. Dahil walang nangyari, ang ginawa nito, umangat, nag-handoff dito, at dito tumira. Ang sideline inbound na ginawa nila, simple lang muna. Yung una is box formation. Nagkaroon ng down screen, umangat to, pinasa yung bola. Pagkatapos mga lods ito, pumunta to dito. Ito si Cosejo to na sa kabila. Pagpalitin natin, 4 kasi si Cosejo eh. Nandito si Cosejo, napansin ko eh. Tapos ito, nakita ko, nag-Iverson cut sila dito. Okay? Pwedeng mapasahan yan. Ito naman dito mga lods, hindi ko alam ba't dito siya dumaan. Pero usually kasi sa likod dumadaan yan. But anyway, ayun yung ano nila, yung option nila. Kaya ako sinabi na ito si Cosejo kasi mga lods, napansin ko si Cosejo yung umi-screen at ito yung bumaba. So siguro, mas pinapa-screen nila si Cosejo kasi mas nakakagalaw yun eh.
mas stress 4 ang laro nung. Etong 5 nila talagang big man yung laruan. So ito bumaba to, pag pick and roll nilang ganyan, ito medyo nag-pop out, siguro medyo humilp dito. Napasaan to mga lods, naging successful tong play nila. Medyo iba naman yung formation niya. Ito, dalawang big nandito, tas meron tao sa wing, ito nandito to. So mga lods, nakita ko dito, parang mag-elevator dapat siya. Pero dahil medyo nabasa nung kalaban, lumabas na lang siya dito. Right after niya lumabas dito, pinasa yung bola sa kanya. Ito mag-Iverson cut naman dapat, pero in-anticipate kaya dito siya dumaan. So ngayon pinasa yung bola dito. Napansin ko mga lods, siguro talagang yung away yung nagbibigay ng screen sa sistema ni Coach Gerson. So ito biglang bumaba to. Ito yung nagbigay ng screen. Tapos ito nag-away na, tsaka lumabas to. So ito na mga lods, European motion na ulit sila. Ito naman mga lods, yung unang baseline inbound na ginamit nila. Simpleng-simple lang ginawa nila nito mga lods. Box formation pero yung dalawang bigan na sa ibabaw. Ang ginawa nito, kunwari mag-screen, biglang nag-pop out, pinasa yung bola sa kanya. Ito naman, kunwari mag-screen siya, aangat siya konti dito. Kunwari mag-screen dito, tapos ito mangyari mga lods, biglang magbibigay ng isang malawak na screen, double screen. Aangat siya dito, pagkatapos pinasa yung bola, tumira, shumut. Actually, nakita ko lumalabas pa to eh. So, another option to mga lods, magbibigay ng screen dyan. Dalawang big man naman yan dito. Kanina, dalawang big man nandito, diba? Ito, dalawang big man naman yun nandito. Ang ginawa na ito, kunwari lalabas, biglang iikot dito, medyo magbibigay ng screen para ito makalabas. Okay? So, hindi siya napasahan, lumabas siya dito. Ang ginawa na ito, nagbigay ng screen. Almost sabay yan mga lods. Sabay ito, nag-pop out. Dyan, pinasa yung bola. So, kaya pala dyan pinasa yung bola kasi biglang papasok tong dalawa. Magbibigay ng stagger screen dito. Well, hindi siya na-label. Ganyan na nangyari mga lods. Ito, pumunta na sa kabila. Nagbigay ng, ito na, European motion na naman sila. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung defense nila. Sa mga unang mga minuto ng first quarter mga lods, nakita ko, nagmaman-to-man lang sila half court. May pumipick up lang paminsan-minsan ng medyo mataas. Pero half court man-to-man lang yung nakikita ko. Tapos biglang kalagitnaan, o hindi mga 7 minutes o 8 minutes pa lang eh. Nakita ko sumisenya si Coach Gerson ng triangle ba or diamond. So, tinignan ko kung ano yung formation. So, formation nila ganito mga lods. 1-2-1-1. Pero napansin ko sa kanya mga lods, itong diamond and 1 niya, medyo aggressive. Nakita ko dito, once na pinasa yung bola, double right away siya, wala siyang pakialam. Kasi ito pupunta dito kagad, ito pupunta dito kagad. Iiwanan talaga nila itong mapasahan dito. Wala silang pakialam. Kasi medyo tinatanggal siguro nila yung view dito. Naging effective to para sa akin kasi nagmadali yung yung kalaban nila eh. Hindi sila nakashoot dito, nagto-turnover sila, pumapasa sila ng malalayo. Again, for the last time, ang ginagawa nila, diamond ang tawag ni Coach Gerson. Pag pinasa rito, matic, double right away, ito kukunin kagad yung nearest passer, ito kukunin kagad to dito. Talagang mabilis, aggressive sila, hindi sila nag-aantay i-dribble yung bola. Bigla naman nag 1-2-1-1 or diamond in 1 din yung Arellano. 1-2-1-1 kasi yung common name talaga ng diamond in 1. Noon nakita nila yung mga lods, eto, pumunta kagad dito. Sinabihan niya to na gumitna. Nakikita ko yung senyas eh. And also mga lods, ako talaga, mas gusto ko talaga nilalagay dito. Same with Coach Gerson, yung 2-3, yung nakakapagdala ng bola. Kasi pagigitnain namin eh. Pag gumitna kasi ang nakatanggap dito, kaya magdala ng bola. Sinabihan niya to gumitna, pinasa yung bola dito. Pagkatapos nangyari, ito gumitna naman. So, ngayon binababa yung bola. Ito pumunta dito. Ito mga lods, dapat talaga naiiwan yan. 2-1-2 formation naiiwan yan. Kasi para may backpass. Kasi pag iniwan mo yan at binantayan yan dito, paano na ngayon yan? Mahirap ipasa yan. So dapat may iwan ka dito. So which is yun nga yung nangyari mga lods. Pinasa dito. Tapos habang bumababa to, ito, nakaabang lang. Ready lang siya. Laging ready lang. So ngayon ito, ginawa, pinasa dito. Nung gumanto sila mga lods, ito dumaya. Dumaya to eh. So ito, nagpakita. Nag-improve position. Dapat ganun. Nakita mong dumaya to, wag ka dito. Maagawan ka nito eh. Dito siya pumunta. Ito yung break pass na ginagawa nila Coach Gerson na 2-1-2 formation na. Dito tuloy, pinasa. Nag-gamble to. Ito, tumakbo dito no, nag-gamble. Nakita ang pinasahan dito. Siyempre, mag-improve position ka, di ba? Ngayon, dito napasahan sa gitna. Ito, sumunod dito. Kaya naka-layup to. So, yun lang muna mga lods. Grabe. First quarter lang yung in-scout ko sa Iyak. Napakadaming play. Grabe, bumili ba ko kay Coach Gerson. Ang dami niyang in-game adjustments. Hindi ko nga lang alam kung matutuwa siya sa video yung ginawa ko na to. Kasi syempre, pinost natin, di ba? Pero ang purpose naman dito is para matutunan ng mga bata. Pero grabe, nabilib talaga ako sa dami ng in-game adjustments. Nakakabilib din yung mga bata, naturuan niya. At ang tatalino ng mga bata. So yun lang mga lods, sana meron kayo natutunan sa video na to. At kung may mga katanungan kayo, just comment below.